ilan po yung ano sir, yung apektadong kabahayan at pamilya? And meron ba tayo sir na itala na nasawi, nasugatan, or nawawala, Sir Jonathan? So, kasi po sa initial nating investigasyon, ang apektado po kami ay isa na at meron po silang family members po. So, sa ano naman po, regarding po sa ating fatality, wala na po tayong naitala na nasugatan or nasaktan doon sa incident. Okay po, iyon. So dito, Sir Jonathan, ano ba yung tinuturo or tinuturong sanhi ng sunog based sa investigation po ninyo? Halimbawa, yung electrical, LPG na iwang nakasalang or sinadya at Sir Jonathan? So, sa ngayon po, nagkaroon pa rin po ng investigation regarding dun sa incident natin. So, kapag po ng initial investigation, napag-alam po natin na nagsimula yung sunog dito sa dirty cage nila. Pero upon further investigation ako kung ano yung sanhi ng sunog. Okay po, iyon. Dito, Sir Jonathan, anong alarm level yung tinaas natin? And gaano ba katagal bago naapula yung apoy? Ilang fire trucks at personnel yung rumispondi dito, Sir Jonathan? So, regarding po kung ilan po ang fire truck na responded, meron po tayo dito sa Nabwa na operational na dalawa. So, ang una nating tinatakbo is yung mas malapit po sa Barangay Lucia, which is yung substation natin sa Domingo. Then, right away po, sumunod po yung nandito po sa Central, which is po sa San Miguel. So, regarding po sa kung ilang personnel, so meron po tayong tatlong personnel na responde from substation, and dito naman po sa Central Station natin, meron pong pick na sumunod po. Okay po. Puntahan natin sir yung ano, yung danyos. Sa tansya nyo sir or sa data nyo, magkano ba sir yung tinatayang danyo sa ari-arian? And ano-ano yung mga nasunog dito sir? Bahay lang ba o meron pang mga tindahan o ibang mga gamit, Sir Jonathan? Regarding naman po sa estimated damage, tinataya po na nasa 400,000 po yung damage mga nasunog. So dahil po ito ay bahay, so meron po tayong mga appliances, yung furnitures, and mga personal belongings, cash, and personal belongings, which amounting to an estimated value of 400,000 more or less po. Okay po, iyon. Okay. So ito, sir, malaman lang natin ano tungkol dun sa pag-response or sa challenge ng BFP na regarding dito. Ang tanong ko, sir, mahirap ba yung pagpasok ng fire trucks dito sa San Angustia? May mga iskinita ba or naka-block na daan na nakaantala sa pag-respondi natin, Sir Jonathan? So, papunta po kami doon, eh doon po, dahil nga po siya ay madaling araw. So, wala pa po masyadong mga kasabayan na ibang motorista sa daan. So, and maganda din po yung daan patungo sa Barangay Angustia.
It's just that may kalayuan galing sa Central, pero kapag na-isaya po na 4 na kilometro ang layo niya dun sa substation namin. So, yung bahay naman po is sa malaki din naman po yung pinagkakayuan ng affected bahay. So, hindi po naging challenge sa amin yung pag-sakit sa pag-upload ng apoy. Okay po. Eto sir, malaman lang namin, sapat ba Sir Jonathan yung water supply at hydrants do'n sa area ng operasyon? And, hindi ba tayo sir kinulang ng ano, ng water supply? Saan kayo sir kumuha ng tubig kung kinapos tayo, Sir Jonathan? So, regarding naman po sa supply ng tubig natin, so, alam naman po natin na hindi naman po limited yung tubig sa fire truck natin. So, pero ang kagandahan po yan, ang mga kasamahan po natin sa BFT na nakuha po ay train po at alam kung paano efficiently gagamitin yung tubig na ibinubuga galing sa fire truck. So regarding po sa kung nagkulang ba yung tubig is hindi po. Hanggang matapos po yung fire scene, hanggang makula po totally yung apoy is sapat po yung tubig na nagaling po, sinupply po galing sa limang nating trucks. Okay po. Paano pala sir yung ano, yung coordination ng BFP Nabua sa mga barangay, sa MDRRMO and sa mga volunteers nung kasagsagan ng sunog, Sir Jonathan? Meron ba tayong naging problema, sir? Regarding po sa coordination po, nagpapasalamat po kami sa mga community po ng barangay ng Lustia dahil po sa agaran din ng pagtawag sa amin. Siyempre po, hindi naman po namin alam agad kung saan yung mismo affected na bahay. So, andyan po sila para mag-assist kung saan nakalocate. Itinuturo po ng mga residente po kung saan po yung daan at saka kung saan po mismo yung location. So, meron po naman tayo regarding po sa mga programs, nagkakaroon po ang BFP ng ugnayan sa mga barangay. So, para po, siyempre po, kapag po nandiyan na yung sunog is ang kauna-unahan po talaga na makakapita at pwedeng responded is yung mga yung community kung saan located yung susunod na establishment ko. So, nakakatuwa po kasi ang BFP po sa pakikipag-ugnayan po sa ating community, nagkakataon po tayo ng mga trainings like bakit relays, kung paano po yung first aid kapag nandiyan na yung sunog. So, si community po, they are very cooperative po. So, nangyayari po na dati kami halos mapula na yung apoy dahil nga po sa efforts ng community. Okay po. Sa ngayon sir, kumusta na ba yung sitwasyon nung mga nasunugan ngayon? Nasa evacuation center ba sila, sir? Nakatanggap ba sila ng tulong or ayuda halimbawa sa DSWD, LGU, Sir Jonathan? So, sa ngayon po, ano po, sila po ay kahapon, tuloy po, napunta po sila dito to request ng certificate po na sunugan niya po sila. And yung mga request po na ito ay i-forward po nila dun sa mga agencies na makatulong sa kanila para mabibigyan sila ng
financial assistance. Ang BFP naman po is very willing to extend the help na pwede namin maibigay. So, just ano lang po, lapit na po sila and meron din naman proper communication ang BFP na at yung affected na family. Okay po. Ito sir, bahagi ito sir nung isinagawa natin nung March na Fire Prevention Month, gano'n or Fire Prevention Month. Nung March sir, siyempre Fire Prevention Month, ano ba yung mga ginawa sir ng BFP Nabua dito sa Angostia bago mangyari yung sunog? May inspection ba tayo sir or seminar na ginawa, Sir Jonathan? So regarding po dyan, hindi lang naman po every March nagkakaroon ng collaboration ang DFT at ang iba't ibang barangay po dito sa lugar. So we are also engaging sa mga barangay assemblies wherein nagkakaroon po tayo ng konting fire safety tips, yung mga gawin sa mga tahanan para makaiwas po tayo sa sunog kung ano ang dapat gawin kapag medyo na ang sunog. And also yun po, nakikipag-coordinate po tayo sa mga barangays regarding po yan sa also training ng mga community auxiliary groups. Sila po yung mga within the community na task to do the initial correction po. Yan nga po kapasok yung mga bakit days, yung ano ba ang dapat unang gawin kapag dyan ang sunog, tatawag po muna yung BFP, then yun po, information, communication, and other na necessary actions para po ma-apply yung Okay. Ito Sir Jonathan, para sa kabatiran ng ating audience ngayon. Ano ba sir yung yung maibibigay niyo halimbawa na top 3 na sanhi ng sunog dito sa Nabua? Well, hindi ko lang tinutukoy sir yung about sa Angostia. Sa lahat ito sa Nabua ngayong 2026. Kapareho ba ito sir nung halimbawa nung national trend na faulty electrical wiring, mga open flames, mga ganon, Sir Jonathan? So regarding po sa top 3 causes of fire po natin, andyan po yung kayo po nung nabanggit, faulty electrical wirings po. So we highly discourage po, nananawagan po ako sa ating sa community. We highly discourage po yung kung familiar po tayo dati sa tinatawag na octopus wiring, which is yung sa mga outlets natin may mga nakasasak na extension cords. Dito sa extension cords na yun, ang major appliances na nakasaksak, which causes overloading po. Then next po yung mga sometimes unattended natin na pagluluto. Say nagluluto tayo, may tumawag or may other tayong ginagawa, nagmumultitas tayo, wala na po sa isip natin yung niluluto natin. So we highly encourage po na let's be vigilant and mindful sa ating pagluluto. Especially po yan, magagamit po tayong apoy and other appliances sa ating pagluluto. So, let's be mindful, huwag po natin kaligtaan yung ating especially sa kusina po natin. Okay po. Ngayon sir, na summer and talagang sobra din ang init ng panahon
Ano ba sir yung mga dapat na iwasan pa ng mga residente para hindi maulit sa kanila yung nangyari dito sa Angostia na sunog? Ano ba yung mga tinatawag natin sir na red flags sa bahay, Sir Jonathan? Ngayon po, ano po, naranasan po natin yung mainit na panahon. So, iwasan po natin, ano po, yung, siyempre po, meron po tayong mga appliances sa bahay, kailangan po natin maglamig, may aircon po tayo, meron po tayong electric fan, kahit sa gabi, as so, let's be mindful po na, for example, hindi na po siya ginagamit. Ibig sabihin, wala na po siyang batay. Dumating po natin sa mga, especially mga major appliances natin. And also po, hindi lang naman po ito nangyayari kahit sa mahigit na panahon. Pero yung mga, say, mga cellphones natin, yan ay iwan po natin sila minsan na nakasaksak, yung charger, kahit tulad na yung cellphone is nakasaksak pa rin yung mga chargers natin. Huwag po natin kalimutan na bunutin yung mga gadgets and appliances natin na hindi naman natin na ginagamit. And additional na rin po, hindi lamang po ito para sa regarding sa sunog dahil nga po mainit na ang panahon. Let's always stay hydrated po. This is for our own atin po. Security po natin. Okay po. Dun sir sa ano, sa mga barangay na dikit-dikit ang bahay, ano naman sir yung mabibigay mo sa kanilang, tips? Ina-assume ko sir dito sa Angostia parang hindi naman gaanong ano, dikit-dikit. Pero ano ba sir yung ano, yung magbibigay yung tips naman dun nga sa mga barangay na dikit-dikit talaga yung bahay na masunog yung isa, susunog lahat? Ano yung ano natin dun sir, parang measures or tip na maibibigay sa kanila? Sa mga community naman po natin na medyo dikit-dikit na po yung bahay, magtulungan lang tayo magpaalalahan sa ating mga kapitbahay. Kasi po, kung naman sana, hindi po malayo na talagang madamay yung sarili nating bahay. Kung kahit tayo mismo sa sarili natin is maingat, pero yung katabi bahay natin is hindi naman sa pabayan, pero may nakaligtaan is wala pong alam po ang mangyayari, damay-damay na po lahat. So, we highly encourage mo na let's be accountable sa isa't isa. So, magpaalalahanan po tayo, malaman po natin ang magbabakasyon yung kapit-bahay po natin. Paalalahanan po natin sila po kung iwan yung LPG mo na bukas, yung mga major appliances, mga gadgets, pag iiwan namin ng sasa, patayin yung mga ilaw na hindi ginagamit. So, yun po, nalalawagan po sa bawang isa. Let's be accountable po sa isa't isa. Okay po. Balikan ko lang sir ano ng kaunti yung ating yung sunog dito sa Angostia. Kung halimbawa sir kapabayaan o may kapabayaan dun, halimbawa tulad ng illegal na electrical connection or halimbawa nag-iimbak ng gasolina, sino ba dun sir yung ano yung parang may pananagutan, Sir Jonathan? Regarding po dyan, kung meron pong ang investigation ay napatunayan, one po na hindi naman po aksidente yung fire incident o sabihin sinadya or may negligence is meron naman po tayong appropriate na hakbang. So, ang investigation nga po, siya ay sinadya. So,
we are to file po and para ma laman po natin kung sino yung naging sahig and to file a case against that certain individual po. There's a process po para dyan. Okay po. Ito sir, mga remaining question na lang sir. Ito, wag nyo sanang mamasamain sir, pero nakita ko lang siguro somewhere in comment na sabi, bakit anya may sunog pa ngayon? Akala ko ba nung Fire Prevention Month, ginawa na natin ang lahat para ma-educate sila na para makaiwas sa sunog. So nagkulang ba anya tayo sa information drive sa mga tao? Anong masasabi niyo ron doon? Sir Jonathan. So, regarding po dyan, isa pong realidad sa buhay natin. Kasi, ang pong effort ang gawin ni BFP, kahit anong effort ang gawin ni community para makaiwas sa sunog, para wala pang sunog ang mangyari. Darating at darating po yung pagkakaroon dahil nga po aksidente. So, wala naman pong gusto nito. Hindi po gusto ito ng lalong sa involved na family. Hindi rin po ito gusto namin. Wala pong nagnais na mangyari ang mga ganito. It's just that maraming po talaga kahit tayo kaingat is darating at darating. Ang talaga pong pwede lang natin magawa is to be more vigilant sa ating tahanan, sa ating workspace, kasi ultimo yung magiging malinis sa tahanan. So, pag-ayos ng mga laruan, mga gamit, kawalis, paglilinis ng isa rin namin mga spider cams is malaking tulong siya para makaiwas tayo sa ating sunog. Bakit? Kasi it simply fosters discipline. Kung sa simpleng bagay na to, na-disiplina natin ang ating mga sarili. So, we can extend the discipline in terms of being accountable and being responsible sa ating mga tahanan. Kagaya pa po sa mga nabanggit when it comes to electricals, when it comes to cooking, and others po. Okay po. Ito sir, mga second to the last na lang na tanong. Ano ba sir yung lesson ng sunog na ito para sa inyo pong tanggapan sa BFP Nabwa at sa buong Nabwa sir, Sir Jonathan? May babaguhin ba tayo sir sa strategy o sa equipment request natin matapos nitong insidente ng sunog, Sir Jonathan? Hindi po dito, as part po ni BFP, we will also patuloy po namin siyang una po sa community relation. Patuloy po kaming mananawagan kapag po sila po uli ang mga barangay assemblies, we will surely highlight this case para po hindi na po maging lesson sa amin, kundi maging lesson din po sa community and yung mga key takeaways ng mga dapat pang gawin. So on our side naman po sa BFP, we will continue on improving our skills in terms of our fighting and yun po sa pag-coordinate pa sa community para mas
mapaigting natin yung ating programa ng pag-ibis sa sunog. Okay po. So ito, sir, baka may gusto kayong iwan na mensahe sa atin pong mga listeners and viewers, sa mga taga diyan po sa Nabwa para hindi na maulit yung sunog, and baka may hindi pa, sir, nakakaalam ng inyong contact. Halimbawa, nagkasunog sa kanila, gusto kayong kontakin, hindi nila alam kung saan sila lalapit. Ano ba, sir, ang maiiwan niyo sa kanila na info natin? Sige, Sir Jonathan, bigay ko ulit sa inyo ang linya. So, magandang muli sa ating mga nagpakinig at mga so, ito sa Bureau of Fire Protection ng Fire Station ay nananawagan po sa ating komunidad na let's be aware and be responsible po sa ating mga tahanan. Huwag po natin iwan yung mga appliances natin na nakasaksak unattendedly. And magkakaroon po tayo ng mga regular check-up po sa ating mga appliances kung ito ba ay may faulty na. Yung mga wirings po ba natin ay sa appliances ay may mga tulak na. And iwasan po natin ano po yung kakabit ng major appliances sa ating mga sa mga wires maliliit like extension cords. Then, we discourage po yung sa regarding sa auto wiring. Then, sa ating pong mga nagkakaala na mga sa ating kitchen, sa ating pagluluto po, we highly discourage po na iwan ang ating mga niluluto na we should be attentive, especially po sa kitchen natin, gumagamit po tayo ng kapoy, yung mga po natin sa konto ay mga bilis din pong pasimula ng sunog. Then, in this of fire naman po, let's always be reminded kung ano yung mga dapat natin gawin. Ang una po is tumawag po tayo sa bumbero. So, inform din po natin yung mga heads sa mga barangay officials natin dahil sila po yung mobilize ng ating mga kasipag members. Sila po yung mga unang responde kapag ang ating pong bumbero ay input patungo po sa nasusunod na establishment. And regarding naman po sa number po ni BFP, ito, magitin ko po 0946-800-2377. Ulitin ko po 0946-800-2377. And yun po, magandang umaga po.